Nasa Cebu City ang magkasintahang Donnie at Belle, abala sa kanilang meet and greet caravan para sa kanilang mga fans. Ang araw na ito ay puno ng saya at excitement, lalo na't matagal na nilang inaasahan ang pagkakataong makatagpo ang kanilang mga tagahanga mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Nasa gitna sila ng isang photo op session nang biglang mangyari ang hindi inaasahan. Ang isang fan, na hindi makapaniwala sa pagkakataong makasama ang kanilang idolo, ay biglang sumugod at hinalikan si Donnie sa pisngi habang kinukuhanan siya ng litrato. Si Donnie, na medyo nagulat, agad na napangiti at tumawa, kaya't naisip ng karamihan na ang kiss ay bahagi ng kasiyahan sa fansign event. Pero hindi agad nakapag-react si Belle. Tumayo siya sa gilid, at mula sa kanyang pagkakatayo, kitang-kita ang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha, medyo nagulat at, hindi maiiwasan, nagkaroon ng konting kaba. Anong nangyari dito? Tanong ni Belle sa sarili habang tinitingnan si Donnie at ang fan. Para bang nagkakaroon siya ng konting kilig at irritation na sabay. Habang nakatingin siya kay Donnie, nalamnan niya ang aura ng lalaki, halatang natuwa si Donnie, pero parang may konting pagkaseryoso rin sa kanyang mata. Si Belle, bagamat hindi pa rin makapaniwala, napilitan ng ngumiti at maglakad palapit kay Donnie. Donnie, hindi ba't dapat ako lang, ang biro ni Belle, tinutokso siya habang nakangiti. Si ate, hindi ko rin alam, sabi ni Donnie, medyo naiilang. Pero relax lang, Belle. Hindi ako nagulat, masaya lang, ganun talaga. Ngunit, si Belle, na may sweet na ekspresyon sa mukha, hindi tumigil sa pagpapatawa. Sige, pwedeng-pwede mong gawing scene sa next music video natin, o di kaya magtanong tayo kung may mga fans pa na gustong sumubok. Nagkatinginan sila ni Donnie, at sabay silang nagtawanan. Hindi ko na nga alam kung paano mag-react, wika ni Donnie habang kinakabahan pa rin. Puno ng love at saya, sa kabila ng isang di inaasahang halik ng fan, walang kasing saya ang mga tagpo sa Cebu. Wala nang dapat alalahanin ni Belle, sa katunayan, mas lalo pa niyang naramdaman na tanging siya ang pinakamahalaga sa puso ni Donnie. Ang kasalungat na reaksyon nilang magkasama ay nagsilbing patunay ng isang matatag at masayang relasyon. Sige na, Don Belle, mag-selfie na tayo, sabi ni Belle, nag-post na parang walang nangyari. Laging tandaan, kahit may mga ganitong moment, ikaw pa rin ang mahal ko, Donnie. Oo, Belle, hindi magbabago yan, sagot ni Donnie, at hinawakan niya ang kamay ni Belle habang sabay nilang pinapaalala sa lahat kung gaano sila kasaya at komportable sa bawat isa. Nang matapos ang meet and greet caravan sa Cebu, nagdesisyon sina Donnie at Belle na maglaan ng oras para mag-relax at mag-enjoy ng kaunti sa kanilang sarili, matapos ang ilang araw na puno ng trabaho. Habang papalubog ang araw, naglakad sila sa isang malapit na beach, kasama ang ilang staff na nag-aalaga sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, parang silang dalawa lang sa buong mundo, ang hangin mula sa dagat, ang tunog ng alon, at ang malambot na buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa. Belle, na medyo nahulog pa rin ang mood dahil sa insidenteng nangyari sa meet and greet, ay tinignan si Donnie ng may matamis na ngiti. Sabi ko na nga ba, ikaw lang ang mahal ko, wika niya habang inaayos ang buhok na tinangay ng hangin. Pero baka nga kailangan ko ng palitan ang mga password ng social media ko. Baka may magtangkang makipag-kiss pa sa'yo. Tumawa si Donnie, pero hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang kaba at lamang. Relax lang, Belle. Wala namang masama. Talaga, may mga moments na unexpected, pero hindi naman lahat ng fans natin pareho. I love you, at wala akong pakialam sa kung anong mangyari. Promise, tanong ni Belle, ang mga mata niyang malambing na naglalaman ng kaligayahan at katanungan. Promise, sagot ni Donnie, sabay hinawakan ang kamay ni Belle at tinapak-tapik ito. Kahit may mga fans pa na medyo maguguluhan, ikaw pa rin ang pinaka-importante. Hindi ko na kayang mawala ka. Biglang napahinto si Belle. Ang mga salitang iyon ni Donnie ang pinakausap na kailangan niyang marinig. You always know how to make me feel special, Donnie, she said softly, her voice full of warmth. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, napansin ni Belle na may mga ilan pang fans na malayo na nagmamasid sa kanila. Hindi nila namalayan na may mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa incident sa meet and greet, ngunit para kay Belle, hindi na ito mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang relasyon kay Donnie, walang sino man ang makakapagpabago nito. Alam mo, Donnie,
Baka may mga hindi pa rin makalimutan yung kiss na yun. Pero sa totoo lang, ako lang talaga ang dapat mag-kiss sa'yo, di ba? Biro ni Belle habang iniwasan ang mata ng ibang mga fans na nandoon. Donnie, na parang natuwa at nahulog sa malambing na boses ni Belle. Humarap kay Belle at nagsabi, tama ka, ikaw lang. At alam ko na, kahit anong mangyari, ikaw at ako, tayong dalawa lang. At pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagtulungan silang umupo sa dalampasigan, nagumpisang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap, mga plano sa buhay, at kung gaano nila pinahahalagahan ang bawat sandali na magkasama. Ang sandaling iyon ay naging espesyal para sa kanila, hindi lang dahil sa kabutihang loob ni Donnie na alam kung paano pasayahin si Belle, kundi dahil na rin sa kanilang matibay na pagkakaisa at pagmamahalan, isang pagmamahalang hindi matitinag ng kahit anong pagsubok o hindi inaasahang pangyayari. Walang alinlangan, ang love story nila Donnie at Belle ay patuloy na magiging masaya at puno ng saya, kahit paanong misinterpretation ang mangyari sa mga fans, basta't magkasama sila, solid at buo, handang harapin ang lahat ng bagong challenges na darating sa kanilang buhay.